Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, unang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At bago tayo magsimula dito sa ating pag-uusapan, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko dyan sa Hong Kong. Alam niyo, marami ako nakausap doon. Ito pong mga residente ng Hong Kong, hindi po sila pro-China. Bagamat malapit yung kanilang dialect, malapit sila mismo dun sa China, hindi po sila pro-China. At karamihan sa kanila galit nga dito sa China. Pero ang Pilipinas nakakabilib. Nakakabilib. Binubuli na tayo ng mga, ayan, alam mo na kung sino yung bumubuli sa atin. Pero ano pa rin tayo? Hindi pala tayo, sila lang pala. Ano pa rin sila? Pro-China pa rin. Yung mga nandun sa Davao, di ba? Mga pro-China. Yung mismong nandoon sa kadikit na ng China, hindi po sila pro-China. Marami nga pong galit sa China. Pero, ewan ko dito sa Pilipinas, talagang dami talagang mga utak didilis dito sa Pilipinas. Mas pro-China pa sila kaysa doon sa mismo na taga Hong Kong. Aba, malupit ito mga pro-China dito. At ito mga pro-China na to, dito sa Pilipinas, ito yung gustong sumira sa gobyerno. At medyo nakakalungkot lang kasi ang mahal doon. Mahal ng bilihin sa Hong Kong. Pero okay naman, enjoy naman tayo doon. Okay, so pag-usapan natin itong si Senator Ping Lacson. Bakit ba niya nasabi to? Sabi niya, hanggang saan paabot ang panloloko? Sino ba yung manloloko na yan? Sino ba yung binabanggit ni Senator Ping Lacson, hanggang saan yung panloloko ninyo? Hindi na ba kayo titigil sa panloloko ninyo? Puro na lang kayo fake news. Dinadaya ninyo ang taong bayan, niloloko ninyo ang taong bayan. Tapos ang matindi pa nito, parang proud na proud sila dun sa kanilang ginagawa. Yung kanilang pagsisinungaling. Ito mga kababayan, napakinggan nyo, itong isang kupal. Itong isang didilis mga kababayan na nagpapapansin mga kababayan nagpapapansin na. Mukhang tatakbo ito sa 2028. Ito mga kababayan, kilalanin nyo kung sino tong ubod na sinungaling na to. Ito mga kababayan. Alright, napakinggan natin. Ito si sino ba ta? Ito si Mike Defensor. Marami na rin nabudol to dati sa networking nila. Ngayon, nabubudol na naman. Ito. Ano sinasabi na ito ni Mike Defensor? Ito po yung naglabas ng witness. Siya po yung kausap ni Marcoleta tungkol dito kay Gutesa. Sila po yung nagsabuatan para ilabas si Gutesa. At pagkatapos sinumabas ni Gutesa, sunod-sunod na po yung kanyang fake news. Ito, isa po sa fake news ni Defensor. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po to ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. Nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun, ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Ang pagkakaalam ko. Okay, so huwag na natin pag-usapan to si Marcoleta. Isa rin to Unahin na lang natin itong si Defensor mga kababayan. So sabi niya, eto raw si Gutesa ay nasa custody ng Philippine Marines. At matindi pa nito,
sabi raw ng Philippine Marines, may umiikot-ikot daw. Pinabantayan daw, kumbaga, under sinusurveillance si Gutesa. At gusto raw gurgurin. Hanep sa script etong si Defensor eh. Kaya siguro kung kamag-anak ba ito ni Miriam Defensor Santiago? Kasi kung kamag-anak ni Miriam Defensor Santiago to at buhay pa si Madam Miriam, baka binatukan to. Sabi, you are stupid and you are a liar. Sabi ni Madam Miriam Defensor Santiago. So sabi niya, nasa ilalim daw ng kustodiya ng Philippine Marines si Gutesa at meron pa raw banta sa buhay ng kanilang star witness na si Gutesa. Ito mga kababayan yung statement ng Philippine Marines. Ito mga kababayan, mismo spokesperson ng Philippine Navy si Captain Marisa Martinez. Sabi ni Ma'am, Gutesa, who is a retired Marines, is not in the custody of the Navy or Marines. He is not under the protection of the Marines na sinasabi neto ni Defensor. Kasi sabi nga niya, ngayon po Sergeant Gutesa ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Niliwanag pa nga nung nag-interview eh. Baka naman yung mga Marines na peke, okay? Yung mga Marines na nag-retire na nanggugulo rin, gustong guluhin ng gobyerno. Baka yung pong binabakit yung mga Marines, sabi niya hindi. The whole samahan mismo. Yung Marines mismo, yung organization mismo, ang nagpoprotekta kay Gutesa. Eto, sabi mismo ng spokesperson ng Philippine Navy. Hindi po totoo yan. Hindi po under custody ng Navy o Marines etong si retired Marine Gutesa. At wala siya sa proteksyon o hindi siya pinoprotekta ng mga Marines. Di siya palpal etong apakasinungaling na ito. Ito mga kababayan, no? The Philippine Navy denied claims ni Defensor na itong si retired Marine Sergeant Orly Gutesa is currently under the protection of the Philippine Marines. Nag-retire siya June 30, 2020 at no longer under the administrative authority of the Marine Corps. Sabi ni Martinez, any activities he engaged in are done in his personal capacity and the Marines have no involvement in his private affairs. So sabi ng mga ng Navy, pamunuan ng Philippine Navy at ng Marines, kung ano ginagawa niya, sarili niya yon at wala silang pakialam. Wala kaming kinalaman dyan. Kung nasira na ang ulo niyan, kung nabayaran yan, wala kaming pakialam dyan. Hindi namin alam yan. Personal capacity ni Gutesa. Sapagkat itong Navy ay nananatiling professional and non-partisan institution committed to upholding national sovereignty and serving the public with integrity. Alam niyo mga kababayan, kaya gumaganyan si Defensor. Gusto niya ring palabasin na itong Navy ay parang kakampi nila at pinoprotektahan nila itong kanilang witness na si Gutesa. So, parang ganun nagpapakalat sila ng fake news, nagsimula kay Gutesa. Doon pa lang sa notaryo, peke na. Tapos ngayon pinapakalat niya under custody ng Navy. Mismo Navy nagsabi. So parang ang nasisira dito, itong Navy, parang pinapalabas niya, kumakampi sa kanila. Ganyan ang mga style ng mga didilis Niloloko nila taong bayan, kaya kayo mga kababayan, okay basta maniniwala dito kay Defensor. Kung kayo budol dati ng networking na ito, meron networking to dati, buti ako, niyaya ako sa networking dati na ito, buti hindi ako sumama. Marami nabudol din to ngayon, ito, nabubudol na naman. I remind you, etong si Defensor, isa ito sa mga talagang nagdikdik at gumurgor dito sa prangkisa ng ABS-CBN. Nire-remind ko lang sa inyo para alam ninyo yung mga pinaggagawa nito kasi mukhang balak nitong tumakbo sa 2028 kaya nga ganito Kaya nagkakaganyan Gustong bumalik Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, wag nyong papayagan na magkaroon tayo ng ganitong klase mga politiko na ubod ng sinungaling.
Pero inyo sisiraan pa ang kredibilidad ng Philippine Navy at kakampi sa kanila. Bakit kakakampi sa isang retiradong kasamahan nyo dati na kung ano-ano sinasabi? Kung ano man sinasabi niyan, wala kaming pakialam at hindi namin alam yan. Sapagkat kami, ito raw Philippine Marines ay nananatiling professional at non-partisan. Hindi katulad nung iba dyan na katulad ni sariling niya yun personal capacity. Alam niyo na, baka ganyan, kaya medyo nagsasalita, o ganyan, medyo nagsasalita, baka naghihirap na, kaya pumatol na, kumapit na sa patalim. Okay, so, ayan, yung unang kasinungalingan nito ni Defensor. Ano pa yung sinasabi ni Defensor? Ito pa, sabi ni Mike Defensor, anong in-interview siya ni Pinky Webb. Sabi niya, nakapunta ka na ba, Pinky, sa bahay ni Kong Martin sa Forbes Park? 3,000 hectares ang property niya doon. Isang hektarya po ay 10,000 square meters. Okay, so ganun kalaki. Pag meron ka isang hektarya, meron kang 10,000 square meters. So napakalaki nun. At sinasabi na ito ni Mike Defensor, 3,000. So, kung 3,000 times 30,000 square meters, ganun kalaki. Ngayon, tiningnan ng mga matatalino yung sinabi ni Mike Defensor. Ito pong Forbes Park, mga kababayan, ay meron lamang pong 250 hectares. Approximately 617.7 acres. Okay. Ayan pong nasa Makati na Forbes Park, baka meron pang Forbes Park na alam to, baka sa bundok yung sinasabing Forbes Park nito na sobrang laki. Kasi 250 hectares lang pero sabi ni Defensor, 3,000 hectares. Baka naman pag-aari na ni Romualdez yung baka pag-aari na ni Martin Romualdez yung Makati sa yung Taguig na sobrang laki. So, ayan yung sinabi ni Defensor Kaya sabi nga dito, kinain na ng kabobohan itong si Mike Differencia. Hindi na pala Defensor, mga kababayan. Si Mike Differencia. May diferensya na talaga sa utak ito. Ano sinasabi. Pero anak ng tokwa yan. Hindi ka ba nahihiya, Mike Defensor, sa pinagsasabi mo? Nakakahiya, pamali-mali ka? Doon pa lang sa... Yun sa pwede, invento kasi gusto mo lang manira Pwede natin sabihin na inimbento mo talaga yung kwento. O yung sa Marines. Tapos ito naman, kitang-kita na peke, mali-mali ang sinasabi mo. Paano nagkaroon ng bahay si Kong Martin sa Forbes Park na 3,000 hectares, 250 hectares lang ang kabuuan ng ng Forbes Park. Bobo talaga ng mga DDS. Kahit kailan talaga, napakabobo ninyo. Hindi na ba kayo Kaya sabi ni ni Senator Ping Lacson, hanggang saan pa abot ang panluloko? Puro kayo fake news. Puro kayo kasinungalingan. Puro kayo kabobohan. Puro kayo katangahan. Lahat na ata ng sa inyong ewan ko ba? Anong klase kayong mga nilalang? Ito si Defensor, alam niyo mga kababayan, huwag niyong pansinin to. Kapapansin po ito Kaya ang ginagawa niyang style, nami-make news para lang mapag-usapan siya. Kasi one way din yun para makilala ka Tingnan mo si Kiko Barsaga. Nakikilala na. Kahit yung mga kung ano-ano pinagsasabi niya na walang wenta. Ganon sila. Ganon yung mga style ng mga yan. Kaya kahit kasinungaling yung sinasabi niya, makakatulong sa kanya yan para makilala. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, kung ito ay magbalak tumakbo, na sa tingin ko, magbabalak itong tumakbo. Kaya nga ganyan ang ginagawa. Ngayon pa lang, ilublob nyo na sa basurahan. Ibaon nyo na sa basurahan. Ito pangarap nito na bumalik sa politika. Itong si Defensor. Walang yan. Ano ba yan? At ito pa mga kababayan, pag-usapan na rin natin si Chis Escudero.
Ay, ito mga kababayan, paano na-afford ni Escudero ang 10.5 million wristwatch at 57 million ring ni Hart? Kung ang sal-end net worth niya ay 18.8 million lang. Ayan mga kababayan, Ano sabi dito? Cheese Escudero, isang relo mo pa lang, halos kalahati na ng buong net worth mo. Ang Richard Mille mo ay nagkakalaga ng 10.5 million pero ang salin mo 18.8 lang. 18.8 lang daw. Kahit Richard Mille hindi makakaikot sa bilis ng pag-iwas mo sa tanong. Paano naging simpleng buhay kung ang pulso mo pa lang ay milyonaryo na? Tapos itong niregalo niya kay Hart Evangelista. Ano ito? Necklace, 57 million. Ay, hindi pala. Sing-sing pala to. Sorry. Sing-sing. Ano to? Paraiba, Tourmaline ba to? Kumabasa regalo ni Cheese. Tapos sasabihin mo, 18.8 million lang ang net worth mo? So, isa pang sinungaling ito. Bakit usong-uso na ang pinagagawa ninyong mga pagsisinungaling? Talagang hayagan, harapan nyo ng niloloko taong bayan At napabalita rin na ito raw si Escudero ay may bahay daw sa Alpaland Baguio Mountain Lodges. Pero ito mismong developer, high-end residential developer, dyan po sa development sa Itogon, Benguet, ang nagsabi na wala daw pag-aari si Senator Francis Chis Escudero doon sa kanilang dinevelop na residential mountain lodges. Ayan ang sabi nung Alpaland. Baka naman hindi kay Escudero nakapangalan. Di ba? Madali lang naman na umiwas ngayon Ating nyo, sabi ng kababayan natin dito, pwede namang ipangalan sa iba yan di ba? Alam na ng mga Pilipino yung style ninyo, mga politikong pulpul Alam na yung mga style ninyo. Pwede namang i-deny yan kung hindi nakapangalan sa'yo. Ito pa, syempre, deny lahat yan. Mauutak, tuso, mga yan. Nakakuha na ng kaperahan sa kaban ng bayan. Galit na ang ating mga kababayan dito sa pinagagawa ng mga hayop na mga magnanakaw na ito. Grabe po itong mismo, taong bayan mismo nagsasabi. Isa ito si Chis Escudero sa mga nagsisinungaling. Yan po yung naririnig natin Kasi paano nga siya lumalabas sa pinakamahirap? Walang iya. Wow. Para namang imposible. Yun. Diba? So, yan mga kababayan. Nabisit na po itong si Senator Ping Lacson. Dahil siya mismo ang nag-verify na wala ito si Gutesa sa custody ng Marines. At imposible po nga merong 3,000 hectares sa pag-aari itong si Martin Romualdez sa Forbes Park kasi 250 hectares lang ang ang Forbes Park. Mapakatanga, mga kababa. Pakatanga naman, magsisinungaling ka lang, palpak pa. Kaya sabi ni Ping Lacson, how much more fakery can we take? Puro na lang ba kayo sinungaling? Tapos, ganun din si Chis Escudero. So, mga kababayan, alam niyo, hindi tayo makaganti sa mga to Ang tanging paraan para makaganti, tayo po, sa mga ordinaryong Pilipino, hindi ko po kinakausap itong mga politiko. Tayo pong mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong botante. Wala tayong magagawa sa mga kupal na yan. Alam niyo ang mga paraan para makaganti tayo? Huwag nating silang ibalik sa pwesto. Huwag natin silang iboto. Ayun po kasi napaka-importante. Kasi, binoboto kasi natin Huwag nyo iboto mga kababayan. Tiisin nyo na huwag tumanggap na 1,000, 2,000. Kasi yung binibigay nila lang 1,000, 2,000 kapalit niyan, kukurakuti nila yan ng doble, triple, 4 na beses, 5 beses. Ilang beses na tayong niloko ng mga kupal na yan, ng mga politiko na yan. Sila nagpapayaman habang tayo naghihirap. Ang tanging paraan talaga para makaganti tayo dyan sa mga yan, huwag na natin silang iboto.
Kaya tiisin nyo na huwag nyong ibenta ang inyong boto. Alam ko mahirap ang buhay. Pero, mga kababayan, nakasalalay po sa atin ang kinabukasan ng ating bayan. Alam nyo, sinasabi nila, isang boto lang naman yan eh. Hindi naman makaka-apekto yan. Ako, mali po kayo. Maling-mali po yung ganyang katuwiran. Actually, hindi katuwiran yan, katukwiran niya. Isang boto lang naman yan, wala namang epekto yan. Hindi po. Mga kababayan, yung isang boto ninyo, yung nag-iisang boto ko, pati yung nag-iisang boto ninyo, ay kaya baguhin ang kapalaran ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Mali po yung perception na gano'n, na isang boto lang yan. Wala yan, wala epekto yan. Hindi. Napakahalaga niyan. Kaya pong baguhin ang takbo ng ating buhay ng nag-iisa nating boto, mga kababayan. Kaya wag na wag po ninyong ibenta. At wag na wag pong iboto itong mga sinungaling at mga kurap, mga magnanakaw na mga politiko dito sa ating bansa. Ayun lang po ang paalala ko. Wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa dyan. Doon lang tayo makakaganti, mga kababayan, doon sa ating boto. Kaya sa darating na eleksyon, please lang, huwag na tayo magpabudol. Obvious na niloloko na tayo. Tapos magugulat tayo. Nanalo pa? Bakit? Kasi yung mga ganitong klaseng tao, magpapakala talaga ng pera yan para manalo. Kaya, ayun lang mga kababayan, pakiusap po sa inyo. Piliin nyo yung mga kandidato na alam niyo na may kredibilidad at para sa tao. Hindi yung para lang sa pansarili nila, para sa bulsa nila. Wag po yun ang piliin natin. Piliin po natin yung mga kandidato na na alam natin makakatulong sa ating bayan. Bagamat konti na lang sila, sige, okay lang. Tiis-tiis lang. Makakaahon din ang bansa Pilipinas. Kung tayo ay pipili ng tamang iluluklok sa pwesto. Alright, so, ayun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.